Las Vegas. Nindota sa mga building. Muna ang ka na. Yeah, that's why I like it. Kaso, mas nila sa kong gabi eh. The Venetian. Dili rin. 2020, ilang binibilang lahat sa Metro Manila. Maraming bahagi ng bansa pinatupad ng enhanced community quarantine dahil sa COVID-19 pandemic. Pag gabi na dili kang Metro Manila, bawal maglabas ng CR with iban sa frontliners at required pass para makabili ng essential items. Lahat naka-face mask at pinag-face shield para mapigilan daw ang pagkalat ng COVID. Ano lang unforgettable moments mo nung panahon ng pandemic? Quarantine. Lagi kong nasa quarantine hotel, malungkot ko. Kasi walang hanap buhay. Hirap. Dagkuha sa building. Masaya raw na napit sa bahay kasama ang pamilya. Hirapan naman daw dahil walang trabaho. Pinagbawal na siya mga gaya niyang motorcycle taxi rider. Patay yung mabuhayan doon. Patay. Wala talaga. So, parking. Malo sa mahigit 4 na milyong Pilipino ang Di man ko COVID umupo. at mahigit 66,000 ang namatay. Batay sa opisyal na datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, ayon kay Health Secretary Cesar Bosa, buwahe, tutok, 24 oras. Ay, Maglakaw-lakaw na lang to. Yeah, tapos na parking. Another Ferris wheel. Muna man na dili rin, nagtutulog ka naman ito na dili. Ha? Nakikali sila o naglakaw naman sila. Pwede pa ito mo sa kay Ferris wheel. Ha? Hinay alaman good ako. makuha na ko. Malaya. Sa ngayon, tanging sila ang Executive Secretary Salvador Nadaldea pala ang formal na tumatayong abogado ng dating Pangulo. Pero sabi ni Roque, nakausap na niya ang British-Israeli lawyer si Nicholas Hoffman na kabilang sa maisipin ng pangalan sa ICC para maging counsel ni Duterte. Mag-anunsyo na po ang grupo ng bukas po I have confirmed with Community Council that the only one na nag-recognize na upuan is Sa parking highway lang. hindi ko alam kasi hanggang ngayon wala pa rin kami permission to enter the detention facility. At nakausap kami ni Atty. Hoffman. Wala ang responsibility si Duterte bilang indirect co-perpetrator para sa crimes against humanity si dating Pangulong Duterte. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, mahigit 6,000 ang napatay noong giyera kontra droga ni Duterte. Ayon sa Commission on Human Rights, umabot yan sa 27,000. Mahigit 8,000 naman sa tala ng United Nations High Commissioner for Human Rights. Sa reklamong pinahaharap kay Duterte sa ICC pre-trial